Ito na palang floater. Ayan po ang floater. Ito pre-starter to. Okay. Ibinabad ko siya sa tubig para unang-una, makakatipid kayo pagka ganon. Dahil ito, nung hindi ko binabasa, ang butil niya siguro kalahati lang nito. So umano siya umalsa. Umalisa siya para Kaso po baka madurog, ang maging dumi na lang. hindi. Ang ano yan, kahit naman binabad ko yan, yun niya. Gaano katagal po siya pwedeng 10 ibabad? minutes. 10 minutes lang. Tignan niyo. Kasi pag tumagal na, pag madudurog na siya, Hindi yun, ganyan pa naman. rin. Ganyan pa rin. Oo. Hindi siya yung mabubuhagat. Ang kaya ginagawa ito para hindi sila ma-overfeeding. Kasi, kung ito dry or hindi ko binabad, halimbawa yung isang dito, kakain ng 10 butil nito. Ngayon, dahil binabad at lumaki sila, yung 10 na yun, hindi sa 10, 6 na butil na. Kasi mapupuno na yung ito kanila doon. Tapos na, di ba? Yan naman ang way ng pagpapakain. Kailangan unti-unti. Huwag yung magsasabog ka na. Halimbawa, may hawak kang ganyan. Hagis mo. O, yan naman ganyan. Huwag ganyan na. Paano mo po malalaman pagka-overfed na sila? Pagka ganon, hindi na sila nagkakagulong ganyan. Iikot-ikot na lang o nakapapahinga ng iba. May tirang feeds. Pero habang, ayan, ganyan, mahanap na yan. Pero, para lahat makakakain talaga ng maayos, kailangan scatter yung mabuti, yung feeds. Para sabay-sabay silang kumakain. Ganyan. Kasi kung nasa isang lugar lang, kasi ang luto kasi territorial din yan. Isang ikot lang kapag kayo mo nang maubos nila. Nasa ilan po yan? Wala pa kaming... Yung ito lang nito. Ito, nasa mga ano yan, nasa mga more or less 3,000. Ang dami pala niya. Ang 3 by 3 meters ay pwede kayo maglagay ng 3,000 pieces. Yan. 3 by 3, pwede kayong maglagay ng 3,000 doon. 3 to 4,000. Kasi ang dito naman, mas gusto niya nagsisiksikan.